Alright, so ito na yung papasok ng Uncle Mike's campsite. Alright, so ito na ang off-roading natin. Go! Bakit pa atras? Ah! Kaya ba? Kaya ba, sir? Tignan natin. Hello guys. So, kakatapos lang nung camping namin recently. And I think it's about time na mag-review tayo about G-Tour T2. Umpisahan na natin. Antayin nyo matapos yung vlog para makita nyo yung talagang worst ni G-Tour. Sobrang taas. Ang laki ng bato. So guys, sa part na to, tinatry nating i-akyat si G-Tour ng naka-crawl. So, actually hindi crawl mode to, as in parang dahan-dahan na pag-angat. Kasi sa ibang mga brands, usually mga Toyota o ano mga Japanese cars, yung mga ganitong kaliit na bato na aandarin mo, dapat kayang-kaya, isang apak mo lang sa gas aandarin niya yan. Pero si G-Tour, pag ganito, hirap na hirap siyang akyatin tong bato na to. Teka. Dito. Ano yun? Anong nangyayari? Ano yun? Matras ulit. Right, so guys, nakita nyo naman siguro dun sa video na talagang tumutunog yung makina, diba? So, naririnig nyo yung makina umaandar. So, obviously, inaapakan ko yung gas, pero hirap na hirap yung kotse. Hindi siya makakakyat. Doon. Hindi naman pala. Thank you. Ayan, oh. Bato ulit, oh. Bato pa. Malalaki yung bato. Problema ko, ang kinakatakot ko kasi rito, baka sumayad yung ilalim. Yun yung inaano ko dito. Okay na naman beluhan, kaso nga lang yung sayad sa ilalim yung problema. Medyo mababa si G-Tour. Okay, try. Marami-rami pa to, guys. Straight. Gosh. Alright, so after so many tries, I'm not sure kung ilan, 3, mga 5 times siguro, nakaakyat din tayo. So, kung mapapansin nyo, talagang dahan-dahan niyang naaakyat. So, ang naging style ko na lang is kailangan buweluhan ko talaga para umakyat siya. Yun. Ah! Oh. So, love, ano nangyari sa atin? Kailangan lang ng buwelo. Patatagal mo! Alright, on this part, papakita ko sa inyo yung Toyota Hilux. So,
easy sa kanya mag-climb sa mga incline tsaka rocky stones na to. So, yeah, ito yung sinasabi ko na sobrang basic pagdating sa mga ibang brands. So, dapat ganito yung ina-expect ko kay G-Tour since 4x4 capable dapat siya. Pero, hindi eh. Kailangan talaga buwelo. Oo nga, bisa dire-diretso, no? Oo. Lalo na sa may bangka. Pag hindi bin... Dito na ano mo eh. Ha? Buti nga dito na buluhan mo eh. Oo. Ang kinakatakot ko lang naman kasi talaga doon yung ano eh. Sayad. Oo, yung sayad eh. Rock Kaya ayokong biluhin eh. Dennis! Iniwan mo kami! Wala to dun sa... Hindi ko nakita. Natin. Uy, may coach sa likod ah. Oo nga. Tira natin. Oh, abante mo. Oo nga pala. Para makita nyo lang, ito yan. Yan yung daan. So, aakit babain lang natin yan kung kakayanin niya. Nang walang buwelo. Testingin natin. See? Sinusubukan lang natin ng walang buwelo. Yan, walang gas to, walang gas. Ano tingin mo, Tops? Ha? Parang mas okay ngayon. Mas okay ngayon, no? Iba yung kahapon eh. Uminit lang kahapon. Siguro. So, ibig sabihin, ang bilis naman niya uminit. Konting-konti lang yun. Di ba? Yan. Kita ba dyan, Top, sa ano, camera? Tama yan. Kaya mo dito? Sa ano? Sa left, dito banda. Ayun na, nag-gearbox temperature high na. Oo. So, ito na, nag-gearbox temperature high siya. Tingnan natin. Ito na. So, konting-konting off-road pa lang yun ah. Pero nag-gearbox temperature high na siya. So, kung lang makita nyo. Kaya pa rin ah. Ayan, gearbox temperature high. Oh, kinakaya ngayon ah. Oo nga. Kagabi, kahapon di ba ayaw? Baka nag-overheat nga lang. Kaso, ang ikli nun eh. Oo eh. Kung tutusin, 550 meters total nung... Oo, masyadong maikli yun para sa ano. Pero ngayon, kinakaya pa niya. Overheat niya kung kakayanin. Ito na, nahihirap. Ayun na. Oh, yun yung gearbox. Oo. Oo. So, nahihirapan na siya. Hindi na niya kinakaya. Marami na nag-error actually. Marami na nag-error sa kanya. Ayan ah. Hindi na niya... So, subukan natin mag-gas. Wala na. Okay, kinaya pa. Pero hirap na hirap. Ang tagal nga lang niya gumapang. Ayan na. Bumibitaw siya. So, wag na natin pilitin at baka masira pa. Atras na tayo. See? Papaatrasin na natin siya. Hindi niya kaya. So, parang mabilis siyang uminit. Yun yung problema. Mabilis siyang uminit. So, gagawin natin. Atras na lang tayo. Pabalik. Atras na tayo.
Hindi na kaya to. Oo. Uminit na siya, parang kahapon na ulit. Kuminit, nakalagay. Oo, yung gearbox, ganyan. Oo. So, atasa tayo. So, ito guys, check nyo to. Kung makikita nyo rito, kapag subukan ko i-gas siya, throttle ko, aangat ng RPM, biglang wala na. Ang gireba ko nyan, wala. Hindi niya kaya. Testingin natin i-eco mode, tapos biglang rock mode. Wala pa rin. Ito yung gusto kong subukan eh. Eco mode, rock mode. Wala rin. Mud. Alright, so nakita nyo na yung videos. I think ma-decide nyo na kung gaano kalakas si Jetour, kung malakas ba o hindi sa 4x4 pagdating sa incline, no? So actually, Jetour naman is maayos naman yung Jetour. Marami naman kasi siyang features. Yung pinakagusto ko niya yung features niya, lalo na pag sa mga yung intelligent cruise control, yun yung isa mga pinakagusto ko, especially sa highway. Yun yung pinaka favorite kong gamitin pag sa mga during long travels. Kasi mahilig kami mag-camping, so mahilig kami mag-road trip. So pag bumabiyahe kami, yun talaga pinaka nagagamit ko yung intelligent cruise control niya. Kasi siya na mismo mag-isa nag-i-stop, tsaka lumilinya. Pina-follow niya yung line, tsaka yung nasa harapan niya. Pero yung pinaka-worst talaga is yung 4x4 niya. Sobrang hina para sa akin. Sobrang hina ng 4x4 niya. I think even 4x2 kayang-kaya umakyat doon sa Uncle Mike's campsite na yun. Even 4x2 hindi sila mahihirapan doon sa pag-akyat doon. Pero si Jetour kahit 4x4 siya, hirap na hirap siya. So, syempre binili natin yung 4x4. Expect natin kayang-kaya niya yung mga ganung paakyat. Imagine Uncle Mike's campsite pa lang yung paakyat, pero hirap na siya. So, what else kapag medyo mas technical pa talaga, kung sumama ka sa group ng mga nag-overland, tapos merong ganun. Buti na lang pala hindi kami natuloy sa Takadang. Kung sa Takadang, kung maraming mga ma-technical doon, nakuyari tayo. So, ayun. Syempre, yung Jetour natin is ang market nito, ang mina-market nila to as 4x4 eh, sa pang off-road din, ganyan. So, yeah, from this experience, hope mukhang hindi. Alright, so ngayon, kung tatanungin ako ulit, ang bibilhin ko ba ay Jetour T2 after malaman ko na ganito yung problema with Jetour. So medyo baka hindi ko na kukunin si Jetour T2 kasi ang mga choice ko talaga nun is Fort Everest or Jetour T2. Toyota Fortuner, syempre alam naman natin, very reliable talaga siya. Pero kasi hindi pa yung mukha ni Fortuner matagal na masyado yung itsura ni Fortuner. So ang naging choice ko talaga is Ford Everest or Jetour T2. Bronco sana, kaso masyadong mataas yung presyo, parang ayoko gumastos ng ganun kalaki. So ang choice talaga is Ford Everest or Jetour T2. Ngayon, kung tatanungin ako ngayon kung bibiliin ko ba is Jetour T2, hindi na. Pipiliin ko na siguro si Ford Everest. Ang main reason is yung 4x4 na problema niya. Other than that, wala naman ako ibang problem. Talagang yung 4x4 lang yung pinaka nagpa-negative sa akin. Siyempre, kaya ko nga binili yung Jetour T2. Malaking impact yung 4x4 sa akin doon. Kaya binili ko sa Jetour T2. Alright, so hopefully naging clear naman sa video kung ano yung power ni Jetour pagdating sa mga ganun. So yung Baguio trip na last time na video ko, yung nag-Baguio kami sa Unplug,
hindi sa dahil sa buwelo lang eh. Parang yun nga yung hinahanap ko. Dapat yung kahit nakastop kami, aangat siya. Kahit walang buwelo. So parang kaya pala hindi kaya. Kasi talagang hirap yung power. Mahina yung power ng G-Tour. Alright. See you again next time sa mga G-Tour Tito Vlogs. And if you're into camping, please like and subscribe my page. And syempre watch nyo na rin yung ibang videos namin kung mahilig kayo sa camping. Bye!